oras na aklat, hayag ang buhay sa lahat. Sinugo ang tapat, kaligtas ay ihayag. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin. Kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, di mapasusubalian kanyang pagkahirang. Nagtuturo ng kabanalan, pag-ibig niya sa kawan. Ihahanda ang mga banal sa pagdating ng kanyang anak. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin. Kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian kanyang pagkahirang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian kanyang pagkahirang. Isang maganda at pinagpalang gabi sa ating lahat. Welcome po sa programang ito ng Oras ng Katotohanan Classics. Ako po si Pastor Rod Surilla at 10 na mga bumubuo sa programang ito. Buong kagalakan po ang aming pagbati sa inyo ng maligayang bagong taon. At bilang tayo ay nasa panibagong taon, hangad natin ang maaliwalas na pasimula. Puno ng kalakasan, kapayapaan, at kagalakan sa ating mga buhay at
paglilingkod sa Diyos. Gayunpaman, batid natin na hindi mawawala sa ating mga buhay ang pagsubok at mga suliranin. Kaya naman nais nating pasimulan ang taong ito na tayo ay matatag at talagang nakaugat sa mga salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan at kapwa namin mananampalataya kay Kristo, ang ating panunood sa episode na ito ay napakagandang pasimula sa taong ito. Sapagkat minsan pa, ating mapapakinggan ang mga pagpapalakas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At bilang tayo ay kabahagi sa pananampalatayang naghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoon, narito at ating pakinggan ang mensaheng pinamagatang ang kanyang mga pangako sa mga anak ng Diyos sa muli niyang pagdating. Nadala ng guro ng Oras ng Katotohanan Classics, ang ating late Apostle Arsenio T. Ferriol. Purihin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pagkakataong ito ay bubulayin natin ang salita ng Diyos tungkol sa kanyang pangako sa mga anak ng Diyos sa muli niyang pagdating. Dito sa unang Tesalonica, pangkat 5 at ang talata ay 9 at 10 ay ganito ang sinasabi. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo'y hindi ng gabi o ng kadiliman man, sapagkat tayo'y hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na namatay dahil sa atin, upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Narito mga kapatid ang mga dakilang pangako ng Diyos. At ang mga pangakong ito ay tanging mga pangako dito sa sinasabi niyang mga anak ng kaliwanagan sa talatang 5, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan. Inihahambing ito, mga anak ng araw. Siyempre kung kaliwanagan, araw, hindi gabi. Tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Alam natin na ang kahulugan naman ito ay hindi nangangahulugang yung mga ipinanganak sa gabi ay hindi na maaaring maging anak ng araw. Ang tinutukoy na mga anak ng gabi o ng kadiliman ay ipinapahayag sa atin ng banal na kasulatan sa 26 ng mga gawa at ang talata ay 18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas. Sa makatwid, ang tinutukoy na kadiliman ay mula sa kapangyarihan ni Satanas. Darkness means within the realm and power of Satan. At sinasabi ng banal na kasulatan na lahat ng mga tao ay nadaya ng dyablo. Iyan ang sinasabi sa Apokalipsis pangkat 12 at ang talata ay 9. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, na tinatawag na dyablo at Satanas, na dumadaya sa buong sanglibutan. Narito mga kapatid, ang buong sanglibutan ay nasa ilalim ng daya ni Satanas. Yan ang tinatawag na kadiliman. This present world is a world of darkness. At sila ngayon, sabi sa unang Juan pangkat 5 at talatang 11, ay nakahilig sa masama.
nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. The whole world is now lying in darkness. Kaya ang sabi, ang mga anak ng gabi o ng kadiliman ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ni Satanas. At ang sabi, walang itinatangi, rich and poor, educated and ignorant, the weak and the powerful, the whole world lieth in darkness. At ang sabi, mga kapatid, ng banal na kasulatan, ay kinakailangan magkaroon ng panibagong kalagayan. At ang sabi, ang bagong kalagayan ay yung mga anak ng kaliwanagan. Aalamin naman natin ngayon kung alin itong mga anak ng kaliwanagan. Ang una nating mababasa sa Biblia ay ang nasa Juan, pangkat 1 at ang talata ay 12. Ang sabi, datapwat ang bawat sa kanya ay sumasampalataya o tumatanggap, ay pinagkakalooban niya sila na maging mga anak ng Diyos. Who were then the children of light, as they are now delivered from the world of darkness under Satan. Mga kapatid, yaong tumatanggap kay Kristo. Bakit? Sila ay naging mga anak ng kaliwanagan. Babasahin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol kay Kristo. Tayo ay nagbabasa lamang ng banal na kasulatan, ito ang nagpapaliwanag sa ating pinapaksa. Narito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, pangkat 1, at ang talata ay 4 at 5. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi na pag-unawa ng kadiliman. Christ is life, and His life is light. Kaya't yung tumatanggap sa Kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, sila ngayon ay naging mga anak ng Diyos. Christ is life and He is the light. At ang sabi, mga kapatid, sa atin ng banal na kasulatan sa unang Juan 1:5, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya, at ito'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Sa makatuwid, itong mga anak ng kaliwanagan na tulog man sila o buhay man sila, ay darating si Kristo upang sila'y kunin, sapagkat si Kristo ay kanilang tagapagligtas. Purihin ang Panginoon. Kaya't alam natin ngayon na hindi lamang na sila ay mga anak ng Diyos, na ang Diyos ay liwanag, sa pamagitan ni Kristo ang buhay at liwanag. Ngunit mga kapatid, mayroong kasangkapan ng Diyos upang sila ay ipanganak na muli. Ano ang kasangkapan ng Diyos? Babasahin natin, mga kapatid, para tayo ay mayroong buong kaalaman na hindi lamang pala ang tumanggap kay Kristo sa pamagitan ng labi, kundi mayroong kasangkapan. Narito, mga kapatid, sa unang Pedro pangkat 1 at ang talata ay 23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. They were born of God, God who is light, and Christ who is light, and they were born through the Word. Anong word ito ng salita ng Diyos? Ang sabi sa talatang 25, ito ang salita ng mabuting balita na ipinapangaral sa inyo.
The word from the gospel is the very seed that they were born anew from Satan to God, from darkness to light. Ngunit mga kapatid, hindi lamang ang salita ng Diyos. You know, God is a God of assurance. He is a God of peace. He is not a God of confusion. Hindi sapat na maalaman natin na may Diyos na ilaw. God is light, Christ is light, and the life of man. The Word is light. Mga kapatid, ang sabi sa Psalms 119, verse 105, na ang salita ng Diyos ay liwanag at ilaw. Ngunit mga kapatid, may nagdadala ng mga salita ng Diyos. Sino ang nagdadala ng mga salita ng Diyos? Mababasa natin mga kapatid sa 2 Tesalonica, pangkat 4 hanggang sa talatang 5 ay ganito ang sinasabi. Na binulag ng Diyos ang sanglibutang ito, ang mga pag-iisip na mga hindi sumampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay inyong mga alipin dahil kay Kristo. Narito mga kapatid, ito palang salita ng Diyos na kaliwanagan at liwanag, ilaw mula kay Kristo at mula sa Diyos ay dinadala ng mga alipin ng Diyos. Sino ito mga alipin ng Diyos na nagdadala ng mabuting balita? Mga kapatid, sa mga taga-Roma pangkat 10 at ang talatay 15, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Kung gagamitin natin ang salitang Griego na original, sapagat itong Tagalog ay sugo, mga kapatid, ang salita ng Diyos dito ay sinasabing, paano silang magsisipangaral malibang sila ay mga apostolos? Sa makatwid, God is light, Christ is light, His word is a lamp and a light. We were born of God and we became children of light. Purihin ang Panginoon. At meron siyang kasangkapan, the word through the preaching of the apostolos. Alam nyo, napakahalaga ang pangangaral ng mga apostolos. Bakit? Sapagkat ang Diyos na mismo ang nagsabi sa pamamagitan ng salita na ipinapangaral. How can they preach except they be apostolos? Napakarami ngayon mga preacher na napakalakas ang loob nila. Ako ay may karapatang mangaral sapagkat ako nang ipanganak ay bagyo. At nang ako'y unang umuha, tumigil ang bagyo. At sasabihin niya, bakit mga kapatid? Yung mga kapatid mismo ang magbibigay ng karapatan. Sasabihin lang, sumasa iyo po ang Diyos. Ay, pwede nang mangaral. Ano sabi ni Pablo? Malalakas ang loob. Nagtagubilin sa kalang sarili. 2 Corinthians 10:18, they that recommend themselves are not approved. Hindi approve. Sabihin mong approve ka. Ngunit ang salita ng Diyos is steadfast and settled on heaven, that they who are not recommended of God are not approved of God. Who were the people recommended of God? According to Christ in Luke 11:49, according to the wisdom of God, He will be sending prophets and apostles. That is God's recommendation. Ngunit mga kapatid, paano ngayon kung wala nang mga apostolos? Ay dililitaw ang mga bulaang apostolos. Akala nila pag ang tao'y nag-present na apostle, bulaan na. Mali yun. Ang hindi nagpipresent na apostle ay bulaan na. Bakit nangangaral kayo, hindi kayo pinagtagubilin ng Diyos?
At yun naman nagsasabing, ako'y apostol. Umiiyak pa. Iyakin, mabuti nga ngayon, hindi na umiiyak, pinupura ko kasi. Bakit ka umiiyak? Hindi, wala namang umaagay ang sinasabi mong apostol ka. Umiiyak. Magpipray sa mga may sakit, pati yung jacket, inihahampas sa mga may sakit. In the name of Jesus, gumaling kayo. Bakit gumagamit pa ng jacket? Kung yung bitulis ng jacket ay tumama sa mata, dahil lalong malaking disgrasya. Marami nga tao ngayon ang kumbaga puro pa-effect. Mga kapatid, ngunit ang salita ng Diyos ay maliwanag. Ang mga ngaral ay ang mga apostolos. Paano titigil yung pagka-apostol? Sabi nga ng Diyos ay magsusugo ako. Hindi naman sinabi ng Diyos na nagsugo ako Magsusugo, nagpapatuloy na gawa ng Diyos. Kaya marami ngayong mga nagkukunwaring mga sugo. They will make some claim about themselves that seems that God has given them authority. Halimbawa, iyang preacher sa Davao. Kumbaga, from Pampanga to Davao. Ang sabi niya, ako ay nangangaral. Sapagkat sinabi ng Panginoon na ngayon ang Kristong naparito'y umakyat sa langit ay siya ng Ama. Kaya wala ngayong Kristo sa lupa, wala ngayong mabuting pastor sa lupa. Kaya sabi sa akin ng Panginoon, banggitin nilang natin kung ano ang kanyang pangalan. Spacecraft. Ikaw ay gagawin kong anak ng Diyos at Kristo. Sabi niya, pwede ba ako, Lord? Hindi naman sumagot ang Panginoon. Kaya ako na nga ang sumasagot sa oras ng katotohanan. Hindi pwedeng maging Kristo ngayon ang sino man. Galing ka kung saan-saang lupalop, hindi ka pwedeng Kristo. Because there is only one Christ. Kaya ang Biblia, yan ang liwanag nga, hindi tayo maliligaw. Ano sabi ng Bible? God so loved the world that He gave His only means one. Kung isasama pa siya, di sasabihin ng kasulatan, God so loved the world na kanyang ipinadala ang kanyang dalawang anak. Kaya tinatawagan ko yung mga preacher na yan. Bakit kinakailangan gawin pang Kristo siya? Sapagkat si Kristo raw tumayo pa roon. Sa Israel mismo pumunta roon. Nagpakuha doon ng video. At sabi niya, sapagkat si Kristo ay naparito sa katawang Hudyo, hindi tinanggap ng sanglibutan. Kaya ngayon, nagkatawang Pilipino. Tanggapin kaya ng sanglibutan? Sabi ko, disgrasya. Sobra naman. Mga kapatid. Kaya, to hear that God is light, Christ is light, the Word is light. Mga kapatid, to hear and believe is not complete. Why? Because the Word of God must be in the hands of those that God has recommended. Purihin ang Panginoon. Ngayon, kung sa kanila ay wala ng apostol, manampalataya tayong wala na nga sa kanila. Bakit sila may sabi niyan? But we adhere to the teaching of Christ and the Holy Scripture, that they that must preach the gospel are those of God recommended. Purihin ang Panginoon. At ang pagka-apostol ay nagpapatuloy. Bakit? Sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. At sa pinakaunang kaloob ng Diyos, ang sabi sa unang Korinto 12:28, ang Diyos ay naglagay sa iglesia una-unay. Ano bang ibig sabihin ng una-una? Hindi naman sinabing noong una.
May mga nagbabasa ng Biblia na may sariling pakahulugan eh. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng una-una, kung babasahin natin sa English yan ay, firstly, first in ranks, the most important, the highest of all the gift of God. At ang Diyos na nangako ng kaloob na ito, mula noon hanggang ngayon, pinahihingi pa sa talatang 31, hingin ninyo ang pinaka mabuting kaloob at ipapahayag ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. Pwede bang mag-alok ang Diyos kung ayaw? Ano, nagbibiro ang Diyos? Hindi, ang Diyos hindi napapabiro. Kaya mga kapatid, ang mga tumanggap ng ganitong pangangaral na buo, kumplito ang kaliwanagan ay naging mga anak ng kaliwanagan, mga anak ng ilaw. At ano mga kapatid ang sinasabi sa atin at ipinapangako ng banal na kasulatan, tayong mga anak ng ilaw ay hindi mga tutulog na gaya ng iba. Tayo mga guyat at magpigil. Ang ibig sabihin mga kapatid, dito naman ang tulog ay mga taong hindi gumaganap ng kalooban ng Diyos. They are reader and listener of the Holy Scripture, but they are not doing the will of God. Sila'y mga mananampalatayang tinatawag na naglalasing sa verse 7, naglalasing sa gabi. Ano ang ibig sabihin na naglalasing sa gabi? Mga kapatid, they are living a life of indulgence. They are indulged in this world. Nagpapakalasing. They live in excesses. Puro hanap buhay, wala ng panahon sa Diyos. Puro kalayawan, wala ng panahon sa Diyos. Pag nagsalita, mula sa magandang salita, itutuloy yan hanggang sa pagmumura. They are without temperance. They are living a life according to their own lust and pride. Mga kapatid, ngunit tayo ay dapat maging mapagpigil. Bakit? Sapagkat tayo'y mga anak ng araw. Siyempre, pag nakikita mong babangga ka, piprino ka. Di ba? Ay kung gabi, kahit may prino ka, hindi ka makaprino. Nasa gabi ka. Ngunit kung ikaw ay anak ng kaliwanagan, alam mo kung saan ka dapat na pumigil. At ikaw ay hindi napapadala ng worldliness. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang pangako sa verse 9 and 10, sapagkat tayo hindi tinalagaan ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Sukristo, na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man. Dito naman ang mga tulog sa Daniel 12:2 ay yaong babangon mula sa alabok. Sa makatwid, yung mga patay ay tulog. Saan sila natutulog? Sa alabok. Ano ang natutulog sa alabok? Yung kanilang katawan ay nilagyan ng katawagang tulog. Ngunit mga kapatid, salamat sa Diyos, sapagkat ang sabi ito mga anak ng araw at kaliwanagan, whether they are dead or alive, at the second coming of Christ, mga kapatid, sila ay kukunin ng ating Panginoong Sukristo. Paano sila kukunin? Sa unang Tesalonica 4 at ang talata ay 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayo na mabubuhay at nangatitira ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga kapatid, ang tanong, sino ang sa Panginoon magpakailanman? After they die and sleep in dust, yet in the second coming of Christ, mga kapatid, they will be resurrected. Kaya ang ating motto,
Sa John 11:25 and 26, ang sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though they die, yet they shall live. And they that live shall never die. Ito ang mahirap paniwalaan. At sisiraan nila tayo. O sinabi raw niya superior, hindi silang lahat raw hindi sila ay mamamatay. Sila raw lahat hindi mamamatay. Mali na naman ang pagkaunawa ng salita ng Diyos. Hindi ko naman salita yun eh. Ang sabi ng banal na kasulatan, narito, isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Unang Korinto 15:51, hindi tayong lahat ay mamamatay. Hindi ko sinabing, hindi tayo mamamatay na lahat. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ang ibig sabihin, some of us will die. Or a part of us will die, but not all. Why? In the twinkling of an eye. At the shout of the archangel, pagtunog ng mga pakakak ng Diyos, tayong nangabubuhay ay babaguhin. Yan ang hiwagang sinasabi ni Pablo. Bakit hiwaga? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, it is appointed unto man once to die, and after is the judgment. But there is a mystery that people cannot believe, and they cannot understand na that in the second coming of Christ, there will be many people who will not taste death. Bakit? Sapagkat sila ay babaguhin sa isang kisap mata. Sila kasama noong nangamatay kay Kristo ay kukunin ng Panginoon. Glory to God, mga kapatid. Tayo ba ay nasa ganitong buhay na pag-asa? Ang sanglibutan ay mayroong pag-asa. Lahat ay gustong yumaman. Ang kanilang pag-asa ay sa kayamanan. Lahat ay gustong maging malusog. Kung ang kanilang paniwala ay prosperity and health, abundant life. Ngunit mga kapatid, maging ikaw ay prosperous and the most healthy person in the world, yet someday death will overcome that man. Hindi siya makakalpas. It is a divine appointment. But to escape death is to be a son of light. Purihin ang Panginoon. Merong preacher na nagsasabi, kung ikaw raw ay maglilingkod kay El Shaddai, hindi ka raw tatanda na gaya niya, kainin niya ang kanyang salita. Hindi siya tatanda. Walang pagpipigil ng salita yan. Akala niya pag siya ay magsalita sa pangalan ng Diyos, siya na ay Diyos. Only God is immortal. Only Christ is immortal. And those who will attain the first resurrection and the second coming of Christ, mga kapatid, will become immortal with God. Yan ang mga immortal. Pero to claim immortality just because you are serving God, mga kapatid, yun ay maling-maling paniwala. Bakit? Si Abraham nga namatay. Paano siya namatay? Sa katandaan. Hindi siya namatay dahil sa kung anong maligno. Hindi, dahil sa katandaan. Pagsasabihin ng preacher ngayon na hindi siya tatanda, mga kapatid, it is a blatant lie. Tayong lahat ngayon ay tumayo at yung nais tumanggap sa Panginoon, inaanyayahan ko na sila ngayon ay magpasya saan man kayo naroon. God is always near to those who call upon Him and truth. Pa ikaw ay tatawag sa Diyos, lalo na't ipinapangaral ang mabuting balita, ang pangako ng Diyos, ang sino mang tatawag sa Kanya ay maliligtas. In the time that the gospel is being preached, they that will call upon the name of the Lord shall be saved. Yan mga kapatid, ang sabi sa mga taga-Roma 10:12. Ngayong bagong taon, nawa ang mensaheng ating napakinggan ay patuloy nating maging gabay at kalakasan sa buhay. Gaya ng mensaheng ating napakinggan, ang ating mga pananampalataya at mga paglilingkod ay hindi walang kabuluhan, sapagkat ang Diyos na nangako ay tapat. Praise the Lord!
Patuloy po nating mapapakinggan ang mga mensahe ng ating late Apostle Arsenio T. Ferriol sa Spotify at Apple Podcast. I-search lamang po ang Oras ng Katotohanan Classics, i-follow ito at i-click ang notification button upang maging updated sa mga bagong uploaded messages. Patuloy din nating panoorin at suportahan ang relaunch ng ating flagship program, ang Oras ng Katotohanan with Apostle Jonathan S. Ferriol. Tuwing linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. To God be the glory. Ako po muli si Pastor Rod Surilla. Magandang gabi po sa ating lahat.